Ang daming naghahanap kay retired Master Sergeant Gutesa. Hula! Bullseye si Panfilo Lacson sa kabaro ni Orly Gutesa na retired Marines din po ito. Hindi po pinalampas ng mga kasamahan ni Orly Gutesa ang mga paninira ho sa kanya. Kaya maganda ho ito dahil yung mga dating kasamahan, mga kabaro ni Orly Gutesa ay naghayag po ng suporta para sa kanya. Dapat naman ho hindi lang dapat iisa kundi kayong lahat ng mga nakakakilala kay Orly Gutesa, tulungan po ninyo itong matapang na retired Marine na ito upang magkaroon ng lakas ng loob. Alam ko naman matapang ang mga ito dahil nga handang magbuwis ng buhay nila para sa mga Pilipino. Ito po ay banat ng naturang kabaro ni Orly Gutesa sa mga kumakalat na mga fake news na di umano si Orly Gutesa ay magre-recant at ituturo itong si Marcolita, defensor na nagturo di umano sa mga testimonya, affidavit ng naturang retired Marine. At binira rin po niya yung mga isyong nagtatago umano itong si Orly Gutesa na pinaghanap na nga ho ngayon ni Panfilo Lacson na akala po'y wanted. Pag-usapan po natin din ho yan. At siyempre, ito, korupsyon pa rin po ang ating talakayin. Tungkol po dito kay Bongbong Marcos, bubuim. Hindi makapal ang mukha, sobrang kapal lang. Animal, no? Aba, takot na ho sa kilos protesta. Meron po kasi kayong niluluto na kilos protesta sa November 30, pero alam naman ho natin yung mga magkikilos protesta dito ay mga komunista, mga kaliwang grupo sa mga pinklawan-dilawan. Takot si Bongbong Marcos dito dahil di umano may mga sumasakay na mga ibang tao upang manggulo. Sabi ni Chavit Singson, tao daw ni Romualdez anak ng kagwang, tsaka ni Baki. Dapat pag-usapan din po natin yung mga birada rin ni Kiko Barsaga na di umano ay si former President Rodrigo Roa Duterte ay pinapagurgor ni Bongbong Marcos diyan sa dahig. Sinasadya daw na hihina ang kalusugan hanggat sa magurgor. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Lalo na po yung mga trolls, huwag kalimutang mag-subscribe, anak ng kagwang. Nandito naman kayo, sagad nyo na. Okay, so unahin po muna natin itong kay former President Rodrigo Roa Duterte. Meron kasing rant na naman itong si Kiko Barsaga na isiniwalat niya na si former President Duterte di umano ay sinasadyang ipagurgor ay sinasadyang manghina ang kalusugan ni Tatay Digong ni Bongbong Marcos para umano ito ay magurgor. Pakinggan po natin itong si Kiko Barsaga. Narito po. Ko, labas ka ko. Ito pakinggan natin mga kabisda. My fellow citizens, President Marcos plans to end the life of former President Duterte. President Duterte has been a very supportive ally of President Marcos, gave former President Marcos Sr. his respects, and allowed his burial in the libingan ng mga bayani, only for his gesture of goodwill to be reciprocated by imprisonment and threats to his and his family's life. Earlier this year, President Duterte was arrested and taken to The Hague for trial by those he previously believed to be his allies. President Marcos, former House Speaker Martin Romualdez, former PNP Chief Ping Lacson, Senate President Tito Soto, and Defense Secretary Libot Chidoro. The delays involving President Duterte's trial has led me to suspect that they have something more sinister planned. Based on information I received from my private intelligence network in The Hague, Netherlands, the poor treatment and lack of medical attention by the International Criminal Court for former President Duterte was deliberately done under the instructions of the Marcos administration. He plans to gradually weaken the former president's health to increase the chance of death before his release.
and to ensure that the Duterte family will not have a political resurgence in the upcoming 2028 elections. The possibility of his death while imprisoned would be disastrous for our country and may be the start of a bloody civil war between Luzon and Mindanao. There is nothing that can be done here. We will all suffer due to the mistakes of President Marcos. God bless the Philippines. God bless Mindanao. Ang galing ng ang galing ng sinasabi ni Kiko Barsaga diyan. Na pag may mangyayaring masama kay former President Duterte, baka magkaroon ng civil war ang Mindanao at Luzon. Pag nagkataon, talo ang Luzon eh. Pero siguro, wag naman sana dumating pa sa ganun. Kasi, pareho tayo mga Pilipino eh. Ang tanging problema lamang sa ating bansa ngayon dahil sa labis-labis na pamumulitika ng gobyernong Marcos na humahantong na po sa ganitong ginawa nila kay Tatay Digong. Sinasabi ni Kiko Barsaga, si former President Duterte ang nagpalibing sa tatay nila sa libingan ng mga bayani. Siguro naman, hindi ho nila makakalimutan yan. Kagaya ho ngayon, undas, di ba? Bumisita sila sa puntod ng kanilang magulang. Nandun si Baki. Huwag na natin ipakita ang picture, baka ma-high blood tayo. Di ba ho nila yan maalala? Maalala man lang na ang nagpalibing sa tatay nila ay si former President Duterte at ngayon ay ginagago ho nila nandun sa Netherlands, kinidnap, illegal na pag-aresto, illegal detention. Iwan ko lang kaya kung hindi nila maalala yan, putang ina, ang bangag na talaga nila dyan. Kakaibang nila lang sila. Kakaibang tao sila na nanirahan sila dito sa ating bansa. Marka demonyo ho talaga sila pag ganun. Lahat ng mga Pilipino, hindi yan makakalimutan. Mantakin mo. Ang dami-daming mga presidenteng nagdaan eh. Sumisigaw itong pamilyang mga kawatan, anak ng kagwang. Ipalibing yung tatay ko, tatay namin sa libingan ng mga bayani. Hindi man ipalibing kasi nga kawatan. Mantakin mo, saan ka nakita? Kawatan, ipalibing sa libingan ng mga bayani. Si former President Duterte, hindi kasi tiningnan yan kung kawatan man yan o hindi. Ang tiningnan yung pagiging pagsiservisyo sa bayan, yung pagiging militar. Kaya ay pinalibing ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani. Is it aside ni Tatay Digong yung yung pagiging presidente ni Makoy, senyor. Ang tiningnan niya yung pagka-military. Deserve naman talaga na sa batas. Ngayon, ang sinukli ng hinayupak na ito, trinidor si former President Duterte na nagpanalo sa kanila, mga Duterte, tama si Kiko Barsaga, kasi unity man to si Kiko Barsaga. Tinarantado nila at ngayon plano pang ipagurgur pala doon sa dahig. Alam nyo, mukhang may basihan talaga yung sinasabi ni Kiko na pinapagurgur si Tatay Digong. Maraming paraan. Ngayon, madali lang ngayon. Yung tubig mo, lagyan ng mga gamot na hindi alam ng umiinom ng tubig na may laso na pala yun. Or part din na sa ginawa ho nila niya. Yung kamakailan, di ba, naiulat na itong si Trillanes, bumisita no? Bumisita doon sa detention center ni former President Duterte at pinadala ni Bongbong Marcos yan. Sipin mo. Ang nangyari, ayan, si Tatay Digong naiulat na lang na bumagsak sa sahig. Siyempre, may stress yung matanda. Dahil alam ko si Tatay Digong gigil kay Trillanes. Tingnan mo kung totoo yung mga paratang nila na ginugurgur ni Tatay Digong di umano, yung mga tatlong 3 counts of murder lang Tapos nasa dahig pa. Di sana si Trillanes ginugurgur na rin. Hindi nga Walang ganun si Tatay Digong. Talagang matapang talaga siya. Yung kamay na bakal. Pag nagsalita siya, talagang tatay. At saka may political will. Yun. Part yun ng pagpapahina ng kalusugan ni Tatay Digong. Ganun pa rin. Issue pa rin sa pamumulitika 2028 para hindi na maka-impluwensya si Tatay Digong. Kaya yung pagpapauwi kay Tatay Digong,
Mukhang malabo ho talaga yan na makauwi si Tatay Digong bago mag-2028. Kasi ang goal po nila yan para hindi makapag-impluwensya si Tatay Digong sa mga Pilipino. Maka-impluwensya talaga yan. Pag makauwi yan si Tatay Digong, automatic yan. Lahat ng line-up ng Team Duterte panalo yan. Salita lang yan si Tatay Digong, kahit audio lang, hindi nasasama sa rally. Kasi matanda na. Talagang landslide. Pero kung ano po ang mangyayari kay Tatay Digong, lalo pong mag-landslide sa 2028, baka nga mapaga pa si Bongbong. Kasi sabi ni sabi ni Kiko, pag may nangyari kay Tatay Digong, magkakaroon ng civil war sa pagitan ng Luzon at Mindanao. Eh kami sa Mindanao, may MILF kami, may MNLF kami. Patay kayo dyan, taga Luzon. Pero tayo, hanggat maaari, huwag nating payagan yun. Taga Mindanao, sanay na sa digmaan. Baka masakop ang Luzon. Republic of Mindanao, sinakop ang Luzon. Pangulong nakangiwi, kulong. Ayari kayo talaga dyan. Pero sa akin siguro hindi naman hantong sa ganun. Basta magbago ka lang, Nyor. Kasi masyado ka nang halata yung pagigipit mo sa mga Duterte. Ako, tingnan mo Si Tatay Digong, yung sinapit niya sa kamay ng mga Marcos, hindi biro. Piskal si Tatay Digong Hindi pinadaan sa tamang proseso. Walang due process nga Kasi nga, pag may due process, matik si Tatay Digong, hindi ho talaga madala sa Netherlands. Meron lang po akong video na ipi-play. Pakinggan po natin yung sinabi ni Tatay Digong. Ito po yung nangyayari sa Villamor Airbase. Meron palang ganitong sinabi si Tatay Digong. Alam mo, medyo masasaktan ka, no? Arang sasakit yung kalooban mo at damdamin mo, bakit ganito ang nangyayari kay Tatay Digong? Napakagaling na presidente. Ito po, connect lang natin to sa topic natin kay Kiko Barsaga. Sa pamalas ko naman, galing ako Kasama po siya. Pakisama. tapos ganito yung sa inyong mga sundalo, kilala man ninyo ako, anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako maski isang ordinansa lang na ginawa mo. Yung mga Pilipino sa sundalo, anong ginawa mo? Hindi ka pala. Kailan ito? Kailan ito? Ha? Tanungin ko kayo, Ha? saan galing ang demanda? Sa Amerikano. Kung tatapos ganunin ninyo yun. Putang na, nakaiyak yun, May background music ngayon, pero nakaiyak. Kamalas ko naman, galing akong piskal. Kayong mga sundalo, anong ginawa ko? Simple lang. Anong ginawa ko sa inyo? Anong kasalanan ginawa ko sa inyo? Putang na, kahit baliktarin natin, wala pong kasalanan si former President Duterte na ginawa sa mga Pilipino. Hindi po kasalanan yung pananalitihin. Putsakin na, nabulol ako. Ipapanatili. Yung parang dip-dip na rin tayo. Kasama, gaya ni Ngiwim, animal talaga, no? Nahawa na tayo kay Ngiwim. Araw-araw natin tinatapik, inuukray natin. Ang gano'n si Ngiwim nyo, no? Okay. Hindi kasalanan po na panatilihin ni former President Duterte ang kapayapaan, security ng bansa. Ginawang banta na nga ho sa ating mga Pilipino itong druga. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Kaya nga nag-war on drugs siya. Para po yan sa mga matitino. Yung mga drogista, talagang sapul dyan. Yan ang totoo. Taga-ibang bansa nga, for example, Mexico, meron talaga silang mga post
No, mismong mga Meksikano talaga nagsabi na, pwede ba naming hiramin? Mga Pilipino, pwede ba naming hiramin si former President Duterte? At pagkatapos, ibalik lang namin. Ang punto doon, gusto nilang gawing presidente si Tatay Digong sa Mexico. Kasi nga ang Mexico, laganap din yung droga. Gustong mag-war on drugs. So ngayon, wala nang nag-war on drugs sa Mexico. Yung tapang ni Tatay Digong, hinahangaan ng mga taga-ibang bansa. Yan ang isang pagkakamali nating mga Pilipino, lalo na po itong gobyernong Marcos, na hindi inisip nila. Hindi inisip ni Bongbong kung anong kabayanihang ginawa ni Tatay Digong. Sa bagay kasi ngumingiwi si Bongbong, putangina, kalabang ka talaga, Digong. Kakampi ng mga durugista, anak ng kagwang eh. Na minsan nga eh, may narinig ba kayo na statement si Bongbong Marcos na galit siya sa mga durugista, mga drug lords? Wala eh. Mag-aapat na taon na, wala kang marinig na ganun. Sa mga kriminal, wala kang marinig na ganun eh. Ay, anong klaseng presidente to, anak ng kagwang? Isa lang ang ibig sabihin, hinahayaan niya. Nalalaganap yung krimen, nalalaganap yung droga sa bansang ito. Dapat magalit ka eh. Kaso wala eh. Walang ganun. Ang mga Pilipino, hindi iniisip yung sakripisyo ni Digong. Nakahiya nga ho eh. Ano sasabihin ni Tatay Digong na, ano bang kasalanan kong ginawa ko sa inyo, mga militar? Putang ina, wala. Dinubling ako yung mga sweldo ng mga hinayupak na yan eh. Except sa mga matitino eh. Pero yung sukli na ibinigay nila kay Tatay Digong pag-traidor. Alam nyo yung mga part ng nag-aresto kay Tatay Digong, makarma kayo dyan. Sa totoo lang. May karma yan. Marami ng mga nakarma nga. Si Tatay Digong. Yung mga nagdadasal na magurgur si Tatay Digong, siya pang nauna, kaya ka ungiwiim. Yung plano mong masama kay Tatay Digong, baka bumalikwas sa'yo, patay kang bata ka. Baka lang naman. Kaya dahan-dahan lang. Kung tayo ho ay, hindi kasama ko, kayo lang. Kung yung ibang mga Pilipino, ay masama ang tingin kay Tatay Digong, lalo na mga dilawan, komunista, mga bubonista, na nakinabang naman din sa mga Duterte, na panalo yung puon nilang nakangiwi ang panga. Kabaliktaran naman no, sa ibang bansa, inangaan si Digong. Meron na ako rin nakitang video na marami kasing nagko-comment dito sa Mr. Pilipinas na ang sabi daw, si former President Duterte, ang tawag di umano ng mga Hapon ay samurai. Samurai daw eh. Narinig nyo ba rin ho yun? Pag sinasabi nating samurai, matapang. Iba yung level. Kung itong mga sundalo, walang bayag, ipinagka na nulo si Tatay Digong, lalo na kanatore, malapit ka ng mausgahan, next year tore, ordinaryong pulis ka na lang, yari ka, pakulong ka talaga ni Vice President Inday Sara Duterte. Samurai. Pag sinasabi mong samurai, mandirigma yan eh. Matapang, no? Yung parang espada, itak. Espada, di ba, sa atin, samurai. Mahabang sandatang itak. Yan yung samurai. O ito. Sipin mo ha. Taga-ibang bansa umahanga kay Tatay Digong, pero kayong mga military kayo, mga hinayupa kayo, except sa mga matitino, trinidor ninyo si Tatay Digong, binigyan po kayo ng magandang buhay ni Duterte. Mahiya kayo dito sa ibang lahi. Kagaya ng mga Meksikano, at ito, mga Hapon. Pakinggan po natin itong isang rant ng Hapon vlogger. Baka napanood na po ninyo ito eh. Some people in Japan call Duterte a samurai. Why?
I'll explain why. Many people in Japan don't see Duterte as a villain. These are comments from a YouTube video about his arrest. They see him as a hero. Some even call him a samurai. In Japan, samurai is more than just a warrior. Samurai is someone who sacrifices himself for the people. Maybe that's why some people use that word for Duterte. I've been living in the Philippines since 2012. When Duterte became president, I was worried. Would he become a dictator? Would he declare a martial law? If that happened, I might not be able to go back to Japan. And if I left, maybe I wouldn't be able to return to see my family in the Philippines. But my worries didn't come true. Before Duterte, I felt unsafe at night in Manila. Especially as a foreigner, I had to be careful all the time because foreigners are often targets of crime. So safety was always my concern. But when Duterte became president, everything changed. The streets became safer. Of course, it's wrong when innocent people lose their lives. That's undeniable. But Duterte's leadership clearly made the country safer. I lived in Manila for 8 years, now 5 years in Cebu. After Duterte, it feels like things are going back to how they were before. Duterte always said he would do anything to protect the Philippines. Maybe he thought it was worth it, even if people hated him, even if he lost his freedom. That way of thinking is similar to the samurai's duty. But now, he has been arrested. Was it really necessary? What do you think? Is Duterte a hero? A villain? Or a modern samurai who sacrificed himself for the country? Grabe, no? Palakpakan nga natin itong hapon na to. Putsain na kayo, mga bubunistang tanganista, mga komunista. Kamusta kayo? Mga adik! Singhot pa rin ba? Anak ng kamote kayo? Tingnan. Si Digong daw ay more than samurai. No? Iba pala yung interpretasyon ng samurai. Hindi lang warriors. Hindi lang mandirigma na ordinaryo, kundi ito ay mandirigma na handang magpakamatay, magsakripisyo para sa bayan. Ito na ho yun. Tagaibang bansa, ang ganda ng pagtingin sa karakter ng isang former President Duterte. More than a hero, no? Yun yung pagka-interpret nila sa isang Duterte. Pero ang mga Pilipino, pamumulitika lang ang alam. Masakit sa katotohanan na yan naman talaga ang klarong-klaro sa pagkatao ni Digong. Siya ay more than a hero. Hindi na po yan mapantayan kahit sinong presidente ang susunod. Unique. Si Duterte, nagbubukod tangi si Rodrigo Roa Duterte. Yan na po ang presidente na willing to sacrifice himself. Puta, English yun, ha? Para sa Pilipinas nating mahal. Nawala yan sa katangian ni Bungit. Sus, los nyo. Sabi ni Bungit, mangawat na lang ako. Sakripisyo? Aba, uroy, Italiano gold, nasan? Mamigay daw ng Italiano gold pag manalo, eh. Putang ina, nagnakaw. Nagbinta ng Kunimas. Anak ng kagwang nagbinta ng reserve gold sa Bangko Sentral. Yun yung ibininta ni Bungit. Kala ko mamigay, kayo talaga mga tanganista kayo, eh. Pahirap sa bayan. Sabi nga ho, magbayad daw ng utang ng Pilipinas. Tangina, bayad ba ng utang kamo ng Pilipinas? Lubog ang Pilipinas sa utang, anak ng kagwang. Tapos sabi, yung piso at dolyar, palitan 1 peso to 1 dolyar. Puta, naniwala naman mga Pilipino. Sa ngayon, sa awa ng Panginoon, senior citizen ang palitan. No kayo ngayon. Tapos sabi sa mga OFW, bigyan daw ng libreng bahay, mga OFW.
Mantakin mo yung housing, 1 milyon bawat taon, animal, ni isang kwarto wala. Yung mga OFW, wag na po kayong umasa dyan sa mga housing na yan. Alam ko maraming naloko din dyan eh. Sa housing, naglilista, nagpapalista mga OFW para sa housing, yung pala, budol, anak ng kamuti. Wag na kayong umasa, classroom nga, 22 lang natapos. Classroom lang ha. Ano lang naman yung classroom? Classroom lang, yan. Kwarto lang, kasi nga, building. Walang mga disenyo-disenyo. Bahay pa kaya, anak ng kamuti. Kaya ito rin ha, meron ding nananawagan ng mga OFW bilang protesta kay Bongbong Marcos ay zero remittances daw ngayong November. Kaya ba ninyo yan, mga OFW? Protesta daw eh. Parang sabay yata sa kilos protesta ngayon. Ngayong buwan. Ang nagsabi yan, wala nang iba. Itong kongresista sa Cavite na nagmamahal sa Mindanao. Pakinggan po natin ito si Kiko Barsaga. My fellow citizens, our OFW groups will be organizing a Zero Remittance Month protest for November 2025. OFW remittances are one of the key pillars that uphold our local economy, and it is also a source of income for corrupt politicians to steal from. The recent issue of corruption has greatly decreased our trust in the government, and it severely affects our OFW communities who work hard for foreign currency, only for it to go to the pockets of the thieves in our government. We are calling for a Zero Remittance Month for November in order to remind President Marcos and his allies they may not freely take the people's hard-earned money. And for those of you that have truly lost faith in the Marcos administration, we are also calling for a Zero Remittance protest until either House Speaker Martin Romualdez is imprisoned or until the end of the 2028 elections. This protest can also be seen as a business opportunity and an investment into the future of our OFWs. Since the Philippine peso is rapidly decreasing in value, foreign currency exchange rates are increasing, leading to a larger amount of Philippine pesos if exchanged at a later date like early 2026 or an even greater amount in May 2028. Pucha. I look forward to everyone's support. God bless our OFWs. God bless the Philippines. Pucha na, zero remittances daw hanggat hindi makulong itong si Martin Romualdez. Bumaba ka na lang kasi sa pwesto, Bong. Wala ka namang kwentang presidente, Bong, talaga, Bong. Huwag mo na pong ipagpumilit yung kakayahan mo dahil wala eh. Yung personalidad mo sa pagkapangulo, malayo. Pwede kang pangulo pero sa purok. Magalit na naman mga troll si Buboy. Lunes na Lunes eh. Sumakit ulo nila ngayon sa akin. Mag-subscribe kasi kayo. Zero remittances ng mga OFW ngayong November. Kaya yan. Kasi pag ginawa po ito ng mga OFW, mag-60 talaga. Yung nakita nga pinakita ni Kiko Barsaga, by 2026, $1, 80. Putang ina, 80 pesos. Baon talaga tayo dito. Magiging tayo dito, Myanmar, Sri Lanka. Yun ang magiging resulta. Kaya ngayon ang mangyayari ho dito, pag nagkataon, siseryosohin po ito ng mga OFW. Ngayon, November, no? Sisipa ang palitan ng piso kontra dolyar ng 60 pesos. Putang ina, bagsak ang ekonomiya dito at magsasuffer dito mga Pilipino rin. Sa bagay, kung gusto talagang magprotesta ng mga OFW, choice nila yon, mag-zero remittances. Kasi karapatan naman nila yan bilang isang Pilipino eh. Kung hindi nila kaya pumunta ng Pilipinas para sumama sa mga kilos protesta, talagang pupwede, no? Ako, hindi naman tayo nag-i-encourage ng zero remittances kasi alam mo natin, pag ako mag-i-encourage mga vlogger, ang tawag agad nila destabilisasyon. Kasuhan ka kagad ng inciting to sedation. Pero ang mga OFW na po ang maghuhusga dyan. Kasi siyempre karapatan nila ho yan. Eh. Nagpapadala sila ng remittances, taon-taon, buwan-buwan. Minsan 2 beses isang buwan, nagpapadala ng remittances. Ang gobyerno kumikita. Kasi nga, ang bumubuhay nga lang daw ngayon sa ekonomiya natin
under bangag admin, yung remittances. Kung yan ay mag-zero remittances sila, bagsak ang ekonomiya. Maramdaman talaga yan ang gobyernong Marcos. At baka mapilitan si Bongbong mag-resign dyan. Sa mga panawagang ito, hindi ako nag-encourage, hindi rin ako pumipigil sa mga OFW kasi may karapatan ng mga yan eh. At kung yun naman ang tanging lang paraan para maramdaman ni Bongbong Marcos na bubuim, galit na kami sa'yo, anak ka ng kagwang ka. Zero remittances kami. Si former President Duterte, ginagago mo, gaguhin ka rin namin. Okay. Pero marami ring mga OFW, nakikita ko eh, na mga bayaran, bubuim daw sila, anak ng kamuti. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan yung ibang mga OFW. Bakit? Ano ba nakita nila kay Bongbong Marcos? Puro lang naman yan na ano sa bayan, pasakit sa bayan. Na ngayon na nga ho, may rally na naman daw. Labang kay Bongbong Marcos. Ito, rally, laban sa'yo to, Bong. Sabi nga, laban daw kay Bongbong Marcos sa November 30. Takot na si Bongbong. Pero, drama lang yan. Alam mo yung November 30 na rally, yan po yung mga nag-organisa noong September 21. No? Trillion March. Same as usual, komunista, dilawan, pinklawan. Mga makakaliwang grupo. Nandadaya sa mga ordinaryong Pilipino na di umano sila ay galit sa korupsyon, yung pala kakampi sila ni Bongbong. So ngayon ito naman si Bongbong, takot, iba yung kinakatakutan. Takot sa kilos protesta na meron di umanong ibang tao na sasawsaw at manggulo. Kagaya nung September 21 doon sa Mindula. Putya, mga grupo naman yun ng komunista, bubuim, drama ka lang nun eh. Makakakampi mo ang mga yan. Kaya yung sinabing natakot siya doon, hindi ako naniniwala, takot kanyor. Part yan ng script ninyo, part yan ng drama ho ninyo. Itong mga magrarally dyan sa November 30, hindi yan legit na galit sa mga kurakot. Yan ay pakawala ni Tambaloslos, Saldico, kasama kabubuim. Drama ito ng mga sindikato para sabihin na galit ang taong bayan sa mga kurakot. Pero hindi man ho nila matumbok-tumbok kung sino yung kurakot na sinasabi nila. Yung uso ng, yung putangin na nga, nadadala ng mga estudyante. Pati sa UAP, nadadala. Mga kurakot, ikulong na yan. Yun yung mga chant nila. Ang problema nga dun sa chant ninyo, may halo pa rin pandaya sa taong bayan. Kasi kung ang mga kurakot, ikulong, sinong kurakot? Hindi man ninyo mapangalanan si Martin Romualdez, si Saldico at si Bongbong Marcos. Hindi nila kayang sabihin yun eh. Kaya itong rallying ito, kakampiyan ni Bongbong. Kunyari lang, kahit mantakin mo yung sabi niya, takot daw siya sa mga makisawsaw. Pero, yung mga nagrarally dyan, hindi daw siya natatakot dyan dahil mukhang kakampi daw niya yan. O ito, pakinggan natin yung Hindi talaga, mukhang talagang kakampi. Pakinggan natin yung unga-unga niya dito. Taga daw nga. Yung dip-dip yung dip-dip. Oh, okay. Wala na, ngiwi na rin siya dito eh. Narito. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What demonstrator goes to a demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people? Those are the people that we are worried about. And those are the people that we are watching out for. We have a good idea who they are. And I hope that they don't, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Buang ka! No?
Alam na daw nila, may ideya na daw sila kung sino yung nanggugulo. Kakampi nyo yan. So ibaba, ano nyo naman sa mga Duterte, anak ng kagwang. Nahuli nga ni Chavit Singson eh. Sabi ni Chavit, bayad ng asawa mo at ng pinsan mo na si Martin Romualdez, yung nanggulo doon sa Mindiola. Yung mga inaresto ninyo, sino ang nagano, tubos? Yun. Mga kaliwang grupo, Gabriela, Kabataan, Pantilis. Teacher, Pantilis. O ngayon, sasabihin nyo na naman, mga Duterte, kasi si Inday Sara, vice-presidente. Pag napatalsik ka, si Inday Sara maging presidente, si Inday Sara makikinabang, putang ina. Nasa batas talaga yan. Hindi mo yan maiiwasan yun. Pero yung sasabihin mo na, yung mga agitator, mga nanggugulo, ay mga DDS, wala yan, kagaguhan na ho yan. Dahil alam naman ho natin, mga komunista ang mga yun, Nyor. Di ba, Nyor? Tulog ka, Nyor. Mga komunista yun. Putang ina, lulukuhin pa natin yung isa't isa. Yan naman ang totoo. So, hindi ka talaga takot sa mga magkilos protesta, na mga komunista, mga kaliwang grupo, Penklawan, Dilawan. Kasi nga kakampi nyo yan. Kayo ang gumawa niyan. Pero, tingnan mo yung sasabihin mo dito. Yung mga agitator, alam na namin kung sino ang mga yan. Alam na ho namin, yan ang statement ng isang desperadong politiko, desperadong leader, na wala ng iba ang iniisip kundi Duterte. Meron ngang biro sa social media eh. Duterte legacy, war on drugs. Marcos legacy, war on Duterte. Wala umpisa ng termino, puro Duterte, lahat ng kapalpakan, Duterte. Sisirain mga Duterte, anak ng kamuti kang iwi ka, mag-resign ka na kaya. Oh? Manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kuminsan. Yung mga pulis, wala namang kinalaman yung pulis. They're just there to control the crowd. They're not there to hurt anyone. Wala daw kinalaman yung pulis, masasaktan lang kayo. Nandun lang daw sila. Wala naman pala kinalaman yung pulis nyo. Huwag mo nang i-deploy yung mga kapulisan dyan, anak ng kamuti. Ikaw yung may kinalaman, anak ng kamuti ka, oh. Pinsan mo, Saldico. Huwag na isama ang pulis, kawawa eh, nasasaktan. Hindi man nang nagnakaw yan eh. Wala namang perang ninakaw itong mga kapulisan. Oh, di ba ho? So ngayon, hindi sila kasama sa pagnanakaw, wag mo nang i-deploy. Para yung mga magnanakaw masakuti, matumbok ng mga nagrarally at mga magrarally. Pero putang ina, wala lang kasi kwentang rally na yan. Hindi ako natutuwa dyan sa November 30 rally kasi nga yan, napakanan ng komunista kakampi niya eh. Tingnan mo, drama-drama. Baka sa November 30 may manggugulo. O ngayon, sasabihin na naman ni Baki at saka ni Romualdez, puta kayo, manggulo na kayo. Para pag nagkagulo, magmarsyalo tayo, anak ng kagwang. Nauulihin kayo, pero papakawalan lang kayo. Tutubusin kayo ng Kabataan, Pantilis. O, yan ang nangyayari. Tutubusin kayo ng Yawards na Gabriela Pantilis. O, di ba nangyari man yun? Nandun nga ho si Babalo. Si Renato Reyes that time. Di ba nyo? Di mo alam? Natamaan ng bato si Babalo. Renato Reyes, noong September 21, natamaan ng bato yun. Buti nga, hindi napuruhan eh. Sana natuluyan ng animal na yun eh. Nga. So that's the only thing I worry about. That's the only thing I worry about. Because we know the reasons for this. The reasons is the outrage for what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in, I don't know what you want to call it, in dishonesty and abuse. So, of course, they will... Ang linis mo! Ikaw ang pinakamalinis na presidente na panggulo. Butangin na, hugas kamay ho eh. Mga tungaw. Kasalanan mo yan, sir.
Bakit ba? No? Bakit ba ipagmumukha mo sa taong bayan na wala kang kasalanan sa nangyayaring korupsyon? Pinsan mo, sir, ang kasabwat. Mga kalyado mo ang kasabwat. Hugas kamay ka. Ano to, lukuhan? Anak ng kagwang. Ito yung lukuhan. Oh. You know, of course that will be a cause for outrage. Hmm. You know, those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better. And that all disappear because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan. It's, you know, of course they'll be angry. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy? Tanga mo kasi. No? Bakit nyo pinabayaan yan? Mag-4 na taon. No? Tignan mo, bili daw ng private jets yan. Mga mansion. Putang ina, alam mo yan. Kung sino yung may pakanan yan. Ikaw presidente ka. Tapos magpa-under ka lang yung pinsan mong tambaluslos. Hindi nga ho pinakasuhan eh. Tayo na si Saldico lang, yung pinuruhan. Alam mo, Saldico, ang tanga mo kung hindi ka magsalita. Ikaw na yung collateral damage dito. Ikaw na yung sacrificial lamb ng kaibigan mong Romualdez at Marcos. Puto, naghuhugas kami talaga siya, no? Ewan ko lang kung may maniniwala ako sa kanya na wala akong alam dyan, wala akong kinalaman eh. Kasi kung wala kang alam dyan, ang sabi ni Chavez Singson, anong klase kang presidente? Yung intel funds mo, bilyon-bilyon, alisin na natin itong inayupak kasi mabubuisit yung mga viewers natin sa mukha niya. Takot eh. Takot. Takot lang daw sa mga agitator. Pero hindi naman daw takot sa mga nagrarally kasi kakampi niya. Nasama ka daw sa rally. Bakit bibili ka ng aeroplano? Oh, may mga mansion pa kayo. Gutom kami, pero kayo nagpakasarap. Pinatamaan mo sarili mo, Bong. Anak ka ng kagwang ka. Huwag kang maghugas kamay. Puro ka lang palabas, puro ka lang optics. Puro ka lang porsyo. Puro ka pang hugas kamay. Ikaw yung presidenteng walang alam. Kaya dapat ka mag-resign ka na. Kaya nga binatikos rin po ito ng isang kongresista na puro lang palabas daw. Wala mang napakulong. Markado na yung pinsan niya, yung kinasuhan lang, si Saldico. O yung pinakakasuhan, wala pang ang kaso eh. Nirecommend pa lang ng ICI na pakakasuhan eh. Wala! Nyor, huwag niyo kaming lokohin, Nyor. Palibutan ka na namin, anak ka ng kagwang ka. O pakinggan natin yung isang kongresista. Wala rin yung kongresista na ito. Bumabanat din to sa mga Duterte, dating vlogger lang, hinanupak, tiktoker lang to eh. Nagiging kongresista, party list pala ito. Putya, bumabanat din sa mga Duterte ito. Pero maganda yung binitawan niya ngayon. Na sinabi niya na puro lang daw, pang PR lang, itong ginawa ni Bongbong Marcos, walang ginakasuhan. Okay, pakinggan natin yung kongresistang ito. You think the president is doing yung talagang what needs to be done when it comes to corruption? Is he doing right? Is he doing good? Well, Or dapat pang more teeth? Or anong masasabi mo kay presidente niya? Mortit. ang public perception at ang perception ko rin kay PBBM, puro PR eh. Correct ka dyan, Tol. Wala napapanagot eh. Alam mo, I can feel his sadness na napapaiyak siya. Nagagalit siya. Ako rin, nagagalit. Naiiyak din. Daang bilyong piso pinag-uusapan natin right, dito eh. Sinong hindi magagalit, sinong hindi maiiyak. Pero if he's really serious about this, as the executive, as the president, he can do that. Meron nga napadala sa ICC. Tama ka dyan, Tol. Actually, I agree with you on that eh. Di ba, Kasi ikaw na yung you're the man on top eh. Whatever it is that you Yes. history will be judging you for Yes. what you did, no? So dapat I think talagang And it's a challenge to the president. yes, that's It's a a big challenge to the president. Even if needs it to step up, means, no? even if it means, pinsan mo yan, kamag-anak mo yan, kaalyado mo yan, kung talagang seryoso ka, pakulong mo. Pakulong mo. Hindi po pwede yung puro PR na lang. Galit na kasi Boss Jojo yung mga tao yung mga manggagawa. Hindi natin po pwedeng itakda o sabihin kung ano yung po pwedeng gawin at hindi po pwedeng gawin ng mga tao. Pag nanggulo ang mga tao,
Justified yan. Mm. Hinayaan natin na tumungo sa kaguluhan eh. Simple lang naman ang hiling ng mga manggagawa, ng mga ordinaryong Pilipino. Lahat ng sangkot dyan sa flood control mess, kulong natin, panagutin natin, sequester their assets. Up until now, walang nangyayari. Humahaba yung kwento, dumadami yung cast of characters, tapos anong mangyayari? Walang mapapanagot. Diba? So ayaw natin na makakalimutan na lang to, may babaon na lang to, yung usapin na to, tapos mag-move on tayo, another elections, meron na namang mga bagong mga politiko na upo sa iba't ibang positions, tapos walang mangyayari. Tapos ganun din. Tapos ganun lang din ang mangyayari. Okay. So, kaya if again, to the President, PBBM, if the President is really serious about this, enough with the PR, enough with the theatrics, enough with yung mga pakitang tao, makinig ka lang talaga sa mga manggagawa, sa mga ordinaryong Pilipino. And everyone will say, not enough. Yun nangyayari ngayon. Bilib pa rin ako kay Kiko Barsaga, kay sa taong ito. Ili lama sa baktani. Pero may point siya dyan, no? May point din yung kongresistang ito. Na puro ka lang pa-PR si Digunga, napakulong mo sa dahik sa ibang bansa Walang due process. Paano pa kaya itong mga kawatan? Kung nagawa mo yun, magagawa mo rin dito sa bansang ito. Ipakulong mo yung pinsan mo, ipakulong mo yung kaalyado mo. Kaso nga, paano mo may pakulong kaalyado nga kung ipakulong yan ni Bongbong Marcos, putang nakakanta ang mga yan, sabit din siya. For optics. Tinarantado, in short, tinarantado mga Pilipino. Pero ili lama sa baktani. Kung totoo kang dismayado ka kay Bongbong Marcos, bakit ayaw mong gayahin si Kiko Barsaga na pinapababa sa pwesto si Bongbong Marcos? Sige nga, sakyan mo nga yung trip ni Meow ni Kong Meow. Hindi mo masakyan yan kasi nga ikaw rin, for optics ka rin, for show ka rin, pareho lang ngayon ni Bongbong Marcos. Yun palang nakita mo, walang ginawa si Bongbong ayaw mo pag-resignin kasi kami man ang mga employer ninyo. Kaya ako, mas sumanga pa talaga ako kay Kiko Barsaga. May sense of humor. Pamyaw-myaw lang si Kiko pero matalino yan. Meow! Kung meow. Ayan, yan yung kuting. Ito yung kuting na matapang, kuting ng Cavite. Pero yung kuting ng Norte, putang pustisong ngipin yan. Sabi nga ni Jojo, mortit. Mortit, postiso nga. Made in China pa. 300 yung postiso. Walang ngipin yan, bungal na yan Pulburon pa naman na halos araw-araw Kaya wala kang aasahan sa isang presidenteng weak leader. Hindi decisive. Ang desisyon ang gagaling sa mga nakapalibot sa kanyang mga demonyor. Kaya ang resulta, nagkalit-silit sa mga Pilipino. Ngayon, magrarally na. Lalabas na naman. Kaso ang problema, hindi nagkakaisang Pilipino sa rally. Dahil yung mga komunista, aktabista, Pinklawan, Dilawan, galit sa mga Duterte, isinasama ang mga Duterte sa mga plano ng mga hinayupak na to. Na Duterte resign, anak ng kawanggol naman talaga Ito yung nangyayari ngayon. Bakit Duterte pa resignin? Impeach daw yung Sara si Bongbong Marcos ang may control ng budget at saka si Tambaluslos at Saldico. Dapat ipakulong kayo. Wala Kung may mga witness na lumalabas gaya ni Orly Gutisa, sinisiraan. Gumagamit ng mga senador na mahilig sa simento, binawasak yung kredibilidad ng mga witnesses kagaya ni Orly Gutisa. Kasi takot matumbok. Ginamit si kay Rubin, na umano'y hanapin mo si Gutisa. Ginamit yung mga Marines na sabihin na wala si Gutisa sa
pangangalaga ninyo na kustodiya, putang ina, kailangan pa talaga magsalita ng mga opisyal ng Marines na si Gutisa wala sa amin, dapat hindi na sana huwag nang makisawsaw. Kaya nagalit itong kabaro ni Gutisa, pumalag, at sa pulpo dito si Panfilo Lacson. Ito pati yung mga yung spokesperson ng Marines, Philippine Navy sa pool dito. Dapat nga huwag kayong makialam nga. Dapat tumahimik na lang siguro kayo kasi putang ina. Sabi nga bakit? Ito nilinaw po ng kabaro ni Orly Gutisa ang mga kumakalat na fake news na di umano'y mag-recant at sasabihin na si Kong Marcolita at Defensor di umano ang may gawa ng affidavit ni Gutisa. Narito po, galit na galit to. Ito ay retired Marine rin po ito. Ang daming naghahanap kay retired Master Sergeant Gutesa. At nitong linggo lang, nagkalat ang fake news. Ang sabi, magre-retract daw siya ng kanyang affidavit at ituturo sina Senator Marcoleta at dating Representative Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang. Ang masasabi ko lang, mag-isip-isip kayo, huwag kayong nagpapaniwala sa fake news. Unahin ko yung sinasabi niyong nagtatago. Iba yung nagtatago kaysa dinala niya yung sarili niya sa ligtas na lugar. Huwag kayong mag-alala, lulutang yan. Walang Marines na lumutang sa isang investigasyon, malaking ang investigasyon na gumagawa lang ng kwento. Kahit halongkatin niyo ang kasaysayan. Tapos yung sinasabi niyong magre-retract ng kanyang affidavit, kahit ipusta ko lahat ng kapitbahay ko, pati na rin lahat ng kamag-anak ko. Sama si Hindi yan Bongbong. magre-retract. Walang Marines na ganun. Kayo kasi naniniwala kayo sa mga fake news. Ang sabi niyo pa, ituturo niya sina Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang at tinuruan siyang magsinungaling. Ulitin ko na naman, walang Marines na lalabas sa isang malakihang investigasyon para lang magsinungaling. Okay, andyan na yan. Perception nyo lang yan. Pero hindi nyo lubusang kilala ang Marines. Walang ganong Marines. Marami kaming nagtatanggol sa kanya dahil alam namin nagsasabi siya ng totoo. Kung alam namin na sinungaling siya, kahit kabaro namin, hindi namin yan kakampihan. Kilala namin yung taong kanyang tinuturo. At ako, kilala ko siya. Kaya ganun ako kung magtanggol sa kanya. At kilala ko rin yung kanyang itinuturo. At yung sabi nyo na kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, ng kabaro niyang mga Marines, sa malamang mali lang kayo ng pagkaintindi. Ang ibig sabihin, oo maaari, kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, pero mga yon ay yung mga retired na, yung mga wala na sa serbisyo. Dahil hindi pinapayagan ng pamunuan ng Philippine Marines na sasali ang kanilang mga tauhan na mga aktibo sa serbisyo. Bakit kakanlungin ng mga retired o yung mga wala na sa serbisyo? Ganun kaming mga Marines. Para kaming magkakapatid, lalo na may laban yung isa naming kasamahan na pinaglalaban niya yung tama. Pero, kapag siya naman ay mali, hindi namin yan papansinin. Tabla-tabla yan. Doon lang kami sa tin ko, halimbawa man kung kinakanlong siya ng Philippine Marines, yun ay yung mga wala na sa serbisyo. At saka, labas na yun yung organisasyon ng Philippine Marines. Wala na yun. Hindi nila yun tinotolerate, hindi nila yun pinapayagan sa mga aktibo at bawal na bawal yun sa loob ng kampo ng Philippine Marines. Maliwanag ba? At sa mga nasa active na serbisyo, huwag na kayong sumakay sa isyo. Mahalin nyo ang inyong serbisyo dahil mayroon tayong sinusunod na chain of command. Magtrabaho lang kayo ng maayos. Hayaan nyo na kaming mga sibilyan na magtanggol sa kanya. Kung meron man dyan nagre-recruit para i-destabilize ang gobyerno, wag. Wag na wag nyong gagawin yan. Wag na wag kayong sasama. Marami nang nangyari. Sino ang kawawa? Sundalo pa rin. Sakripisyo ang trabaho, sakripisyo ang pamilya. Gutom. Walang mapapasok ang trabaho dahil napakalaking krimen yung pagkilos laban sa gobyerno.
Ulitin ko, magtrabaho lang kayo ng maayos at sumunod kayo sa chain of command. Okay? May kasama pang sigaw si Sir eh. Galit na ang mga Pilipino, mga retired Marines. Alam niyo ho, sa akin lang ha, red flag sa akin yung ginawa ng Philippine Navy spokesperson eh. At saka ni itong sino ba yun? Si Kerubin. Retired Marine din, may Medal of Valor pa. Hindi naman dapat daw siya mabigyan ng Medal of Valor, dapat daw yung mabigyan yung tauhan niya na nagpakamatay. Kaso nga lang, siya yung leader, siya nagbigyan. Pakamatay sa digmaan. Sana hindi na lang ho naglabas ng statement ang Philippine Navy spokesperson. At sana hindi na lang din ho nagpa-interview itong si Kerubin. Dahil nakadagdag lang na ma-demoralize itong si Orly Gutisa. Sana yung mga statement ninyo pampalakas loob kay Orly Gutisa. Kagaya po ng mga banat ng taong ito, retired Marine din po ito. Ito yung maganda na mga statement, magandang suporta. Hindi yung kagaya ginawa ni Kerubin eh. Sabi na, lumabas ka Gutisa eh. Pati ako apektado. Nawawala na ako ng gana, parang ganun. Anak ng kagwang. Unang-una po, si Gutisa, hindi man yan wanted para paghahanapin ni Panfilo Lacson. Nang inutusan nga ni Panfilo Lacson na maghanap ng kinaroroonan ni Kerubin, ni Gutisa, ay si Kerubin. Tandaan niyo po, sabi ni Senador Marcolita, may patong siya, si Orly Gutisa na 5 million. Tapos ipapahanap mo Lacson. Ano yun? Delikado ho yung buhay ni Orly Gutisa ngayon lalo. Dahil pinapalabas mo sa media, social media, na pinaghahanap nyo si Gutisa, tapos ibinalita nyo pa na wala sa compound ng Philippine Marines. Dapat wala na sanang statement na ganun. Dapat kung merong kayong natuklasan, wag na ipaalam sa publiko dahil ito po ay sikretong impormasyon. Ang nakasalalay dito ay ang kaligtasan ni Orly Gutisa. O dapat iano na lang sana gawing confidential. Kung tukoy na ho ninyo, Lacson, ang kinaroroonan ni Orly Gutisa, putangin na, huwag nyo namang ibalita kung saan kasi tama yung sinasabi ni Sir, kilala namin ang taong ito, hindi ito magre-recant. Ang taong ito may paninindigan, hindi magbabago. Sabi nga niya, isangla ko pa, pati kapitbahay ko. Iposta ko pa, pati kapitbahay ko. Kung mag-recant yan si Orly Gutisa, may paninindigan yan. At lalabas daw yan. Malamang sa malamang alam ng mga retired Marine kung nasan. Tama. Kung hindi naman po mga active Marines ang nagkanlong kay Orly Gutisa, malamang mga retired Marines. Yun ang malinaw dyan. Na sana itong Philippine Navy spokesperson, pati si Kerubin, hindi na nagpa-interview. Nagamit tuloy. Laban kay Marcolita, laban kay Defensor, laban kay Gutisa. Dinidemoralize tuloy ang mga taong ito na mga matatapang na galit sa mga kurakot na markang buhaya, kamukha ni Martin Romualdez na kilala rin ang kabaro ni Gutisa. Alam mo naman, mga sindikato yung kalaban, may pira, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan, trilyon-trilyon pa nga ho na dapat mag-iingat ka Lacson dito. Kung hindi nagpagamit si Lacson sa mga mastermind sa flood control, hindi sana naging maingat siya sa lahat ng statement niya. Huwag mong ipaira Lacson yung silos mo kay Marcolita. Kung totoong gusto mong tumbukin ang mastermind, dapat gawin mong confidential ang kinaroroonan ni Gutisa. Kaso hindi nga
Ang purpose ni Lacson, durugin si Gutisa. I-discredit yung kredibilidad ni Gutisa. Yan ang direksyon ni Panfilo Lacson na gusto niyang mangyari sa surprise witness ni Senador Marcolita na nagbubukod tangi na nagturo kay Saldico at Martin Romualdez. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.